Ngayon mga Lodi, pag-usapan natin ang whale fin kasi ang daming mga tatanong bakit daw hindi sila maka-withdraw. Okay, paano daw makuha yung reward nila. Ngayon, i-check natin yan. Bakit? Okay, ang pagkalam ko, okay, dahil sa madaming promo naibigay ng whale fin. So, ang karamihan ng mga Pinoy nag-take advantage sila para lang makuha yung reward kung ano-ano pinaggagawa nila. So, medyo nag-stricto sila ngayon. Meron silang in-impose na rules. Bagong rules para sa withdrawal. Okay, so pag bagong sign up ka lang, kung gusto mong makuha yung reward mo, ganito ang gagawin mo. Una, pag bagong users ka, ang mangyayari dito, meron silang welcome gift offer na $5 worth of BTC. So, pwede mo siyang ma-view dun sa may wallet mo and then may assets. Makikita mo dun sa may BTC, meron dun $5 worth of BTC. Pero, kailangan mag-deposit ka ng around $10 tapos i-hold mo for 15 days. Okay? Dadagdagan mo nilang at dito ka mag-invest. Yun ang ginawa ko. Hindi ko na kinuha yung mga konting inilagay ko dito kasi nga, nag-accumulate sila ng reward eh. Inilagay ko na sa fixed earn. Okay? Yun yung rules, bagong rules ngayon. Kailangan 15 days yung account at meron kang inilagay na $10 para makuha mo yung reward. So may mga nagtatanong naman, paano ma-withdraw? Hindi ko ma-withdraw yung asset ko o yung total balance ko napapakita is 122 pero hindi ko siya ma-withdraw. Ganito yan. Baka kasi ganito ang nangyari sa'yo. For example, punta ka ng wallet muna. Wallet, yan. Tapos balance details. So makikita mo dito yung USDT ko, meron akong 122 to total balance. Pag pumunta ka naman sa available balance, na napapakita lang is 0.16. So, wala pang $1. Bakit? Ano nangyari? Ito kasi is nakalagay siya sa fixed earn. Okay? So, ito siya. Fixed earn. So, bago mo makuha lahat yung $122, i-redeem mo muna siya. Okay? Pero hindi ko gagawin yan. Kasi nga nag-earn ako dito eh. You know, total accumulated interest 0.4. So, di ba? Kahit nakatambay yung pera mo, may nangyayari. Kahit piso-piso, dos-dos. Okay lang araw-araw. Okay? Pag babalik ka dun, ganun. So, ito lang magpapakita ng balance. O, subukan natin withdraw. Tignan mo. Ito lang ang pwedeng ma-withdraw. Ito, tandaan nyo, 0.16 withdraw. So, BSC kasi BSC. Pero pag tignan mo yung available balance mo, withdrawable amount, sabi dito, is 0.16. Yung nasa available balance mo lang. Okay? So, kung gusto mong i-withdraw yung 122 na nagpapakita, kung gusto kong i-withdraw, ang gagawin ko, i-redeem ko muna siya. Okay? Baka yun ang dahilan bakit hindi nyo ma-withdraw lahat. I-redeem nyo muna kung nakalagay sa fixed earn. Okay? Dito naman sa flexible, kung gusto nyo sumali, mag-subscribe lang kayo. Punta kayo dito sa earn, di ba? Earn. Dito, flexible. Pupunta kayo dito. So, anong meron kayo? BTC ba? ETH ba? Kahit galing sa Binance, galing sa ibang wallet nyo, pwede nyo i-deposit dito. Tapos, mag-accumulate siya every day. Okay, ito ay flexible earning. Anytime pwede nyo siyang ma-withdraw. Pero sa akin kasi, nilagay ko para mas malaki yung kuha ko dun sa fixed earn. Pag dito. Pero pwede ko naman siyang i-withdraw eh. So, ang maturity pa niya sana sa June 28. So, ang mangyayari ngayon dito, pag i-redeem ko early yung nakalagay dito sa fixed earn ko, i-minus kung ilan yung interest na nakuha ko. So, kung sakaling ito yung actual na balance ko o yung final na balance ko, 122, magkano ba yung na-earn ko as of today? Magkano yung na-earn ko? Kung ang na-earn ko as of today is mga $5, i-minus siya dito. So, mas maganda na lang antayin ko para mas malaki yung makuha ko. Ganun lang. Okay? Pag nakalagay siya sa fixed earn. Pero pag ayaw mo naman ng ganun kasi gusto mong i-redeem anytime gusto mo, punta ka dito sa may flexible earning. About sa GCash withdrawal naman, wala pang update yan. Okay? Pwede ka lang mag-deposit pero hindi pa pwedeng mag-withdraw. Yun yung inaayos nila ngayon at inaantay nating update kasi maganda itong whale fin na to. Okay? Yun lang. Minsan inabuso ng mga iba nating kasama dahil sa mga reward na binibigay. So, dapat hindi sana ganun. Okay? Kaya silang medyo nag-stricto kasi makita siguro nila ba't bagong account mag-withdraw agad yung gusto lang yung reward. So, hindi naman maganda yun. Parang ginawa itong whale fin yung reward para makaakay ng mga tao na kung saan gagamit dito sa magandang platform nila. Maganda naman tong platform nila. Ganun lang siya kadali guys. Para maintindihan natin kasi baka withdraw kayo ng withdraw, wala pala kayong na-deposit. Applicable na yung rule sa lahat. Okay, dapat kailangan mo mag-deposit and then yung maturity ng account mo is kahit lumampas ng 15 days, pwede na yun. Pero sa akin, ito yung time na kung saan pwede nyo siyang pag-aralan itong platform na to kasi maayos naman siya. Kaya hindi pa ako nag-withdraw eh. Yan, yung mga inilagay ko lang. Basta naglagay ako. Ito para nailagay ko to. Tapos ito, itong 700, parang kuhan ko to eh. Reward.
pati itong USD, ETH, Shiba, binigyan din ako, XRP, binigay din sa akin 10 pesos. Habang may nakalagay na coins dito sa account mo, meron silang mga airdrop na mga coins. Ayan o. Di ko alam kung saan galing mga to eh. Ayan o. May file ako. SLP. Si KB, di ko alam mga coins na to. Oh, Luna. Saan nagagaling mga to? Diba? Wala akong kahit tignan nyo sa transaction. Ayan. Transaction wala. Meron lang ako is deposit kasi nag-deposit ako yan oh. Nag-deposit ako. Diba? Ang bank transfer. Ayan. Yan oh, nag-deposit ako. So yun lang guys. Ang whale fin. Sana na-guess nyo. Okay? So kung hindi kayo maka-withdraw, i-check nyo yung dalawang rules na yun. Kung nag-deposit ba kayo, kung matagal na ba yung account nyo for 15 days, matagal na ba yung account nyo, maabot na ba ng 15 days, nakakapag-verify na ba kayo, yun yung mga i-check nyo. Or, baka yung balance nyo is nakalagay siya sa fixed earn dito. Kailangan nyo muna siyang i-redeem bago nyo siya ma-withdraw. Kung sakaling nag-withdraw kayo, di ba? Parang ganito. Click tayo. Dito. So, i-withdraw natin sana to. I-withdraw natin yan. Minsan, ang taas ng fee, di ba? ERC, 8 USDT. Yung kanyang fee. Kasi nga, saan ka ba nakalagay na network? Pipiliin mo. Ang pinakamura dyan is yung BSC at saka itong Tron. Hindi ko alam itong Omni. Hindi ko ginagamit. O, yan. O, parehas lang. Ang Tron, TRC, saka BSC is parehas lang ng 1 USDT. Pero ang ERC, $8. Ang Omni naman is 12. Mas mahal pala yung Omni kaysa yung Ethereum. So, ang pagpipilian nyo lang is yung TRX, Tron yan, saka yung BSC kasi sila yung mura ang transaction fee. Okay? So, baka nagtatanong, ba't ang laki? So, pipiliin nyo siya dito. But make sure naman, pag pinili mo ang BSC ka pupunta, dun mo kukunin yung address, yung kung saan mai-deposit. Huwag dun sa iba-ibang wallet, okay? Ito, BSC kunin mo, puntahan mong address. TRC, yung Tron naman, ang kukunin mong address. Ganun lang. Tapos ilagay mo dito. Okay? So, guys, ayan ang ating tutorial dito sa whale fin. Okay, kung nalilito pa kayo, check nyo lang, basahin nyo kung nalilito kayo. Okay? So, tandaan natin, meron silang welcome gift na $5 worth of BTC sa mga bagong magsasign up, mag-verify sa kanilang account. Tapos, makukuha nyo lang yun if mag-deposit kayo ng worth $10. Tapos, antayin nyo within 15 days. Pag maantay nyo yun, pwede nyo na siyang i-withdraw. Pero, yung advice ko sa inyo, mas magandang invest nyo lang yan. Hayaan yung mag-accumulate ng interest. Mas maganda pa nga, dagdagan nyo kung meron kayong mga ibang coins dun sa Binance or sa ibang wallet nyo. Pwede nyo i-transfer dito kasi makita ko dito maganda itong patakaran ng whale fin eh. Lalo na pag okay na yung withdrawal natin from whale fin papunta sa Gcash or coins.ph. So, yan lang ang ating update ngayon, mga Lodi, about whale fin. At kung merong question, lagay nyo lang sa baba. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye!